ng awit ko. Panginoon, hangad ko ay presensya mo. Ikaw ang laman ng puso't isipan, sa'yo lamang magpakailanman. Pag-ibig ko'y sa'yo hinaalay. Panginoon, ikaw ang himig ng awit ko. Panginoon, hangad ko ay presensya mo. Ikaw ang laman ng puso't isipan, sa'yo lamang magpakailanman. Pag-ibig ko sa'yo inaalay. Dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala na iba pang inaasam, Jesus, kundi sa'yo ang puso ko. Lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Jesus, ikaw ang buhay sa mundong ito. Sa bawat sandali ako'y iyong-iyo. Sa'yo lamang magpakailanman. Pag-ibig ko sa'yo inaalay. Dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala na iba pang inaasam, Jesus, kundi sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala na iba pang inaasam, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Jesus, ikaw ang buhay sa mundong ito. Sa bawat sandali ako'y iyong-iyo. Ikaw ang laman ng puso't isipan, sa'yo lamang magpakailanman. Good evening, Brother Art. Sa'yo inaalay. Dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala nang iba pang inaasam, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala na iba pang inaasam, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus, Panginoon. Praise God, praise God. Good evening sa ating lahat sa oras na ito.
Salamat sa Panginoon sa panibagong pagkakataon na bigay niyang muli sa atin ngayong gabi upang tayo ay magkasama-sama. Papasalamat tayo sa Panginoon sa patuloy na pribilehiyo na kanyang ipinagkakaloob sa tuwing tayo ay nagkakaroon ng panahon upang makapag-aral ng salita ng Diyos. Pinabati ko po kayong lahat ng magandang gabi na ngayon ay nakatune in dito sa ating FB Live broadcast. Salamat sa inyong patuloy na pag-antabay, salamat sa patuloy na pakikinig na kung saan alam ko na ito'y napakalaking bagay dahil ito'y nakakadagdag ng ating mas malawak na pagkaunawa patungkol sa kabutihan na ginawa ng Diyos sa buhay natin. So sa mga sandaling ito, hayaan natin na tayo'y patuloy na makapaghanda sa ating pag-aaral. Tayo muna ay patuloy na makinig ng isang awitin upang patuloy nating habang iniintay natin yung iba nating mga kapatid na ngayon pa lang ay paakyat dito sa ating makapag-join sa ating broadcast dito sa ating FB Live. Praise God. Babago kailan pa man sa habang panahon ang iyong salita, Panginoon. Mga halaman ay natutuyo, langit at lupa. Good evening, Brother Arthur, Sister Jo Ongkol, Sister Jo Ojamar. Good evening sa ating kapatid na Sister Tess at Sister Cherry, yung aking classmate. Binabati ko siya ng magandang gabi. Salamat sa Panginoon sapagkat kasama natin siya ngayong gabi. Kasalanan mo'y patatawarin, panalangin ko'y hindi. Ang pagtitiwala ko'y sa'yo dahil sinabi mo. Dahil sinabi mo. Hallelujah. Praise God. Sinabi mo, O Diyos. Walang hangganan, hindi magbabago kailan pa man sa habang panahon ang iyong salita, Panginoon. Mga halaman ay natutuyo, langit at lupa ay maglalaho, ngunit tapat lahat ng sinabi mo. Karamdaman ko ay mapapawi, suliran ko ay magagati, kalayaan ay mararanasan ko dahil sinabi mo. Kasalanan ko'y patatawarin, panalangin ko'y hindi. Ang pagtitiwala ko'y sa'yo dahil sinabi mo. Dahil sinabi mo. Praise God, praise God. Binabati natin ng magandang gabi yung ating mga kapatid. Si Ating Inedya sa lugar ng Papaya. Maligayang kaarawan sa inyo sapagkat nagdaos kayo ng kaarawan. At binabati natin yung ating mga kapatid, yung aking mga classmates dyan sa lugar ng Malagasang, doon sa lugar ng Bukandala,
Binabati ko si Narciso, yung aking batchmate na kung saan naandyan sa lugar ng Canada. Binabati ko kayong lahat na kung saan itong ating FB Live broadcast ay naka-tune in sila doon sa aming group chat. Binabati ko rin sa mga sandaling ito ng magandang gabi yung ating mga kapatid dyan sa lugar ng Bicol, dyan sa lugar ng Mindoro, sa pangunguna ni Pastor Mar Morales, yung aking mahal na kumpare, si Sister Dolor, yung aking kumare. So good evening po sa inyong lahat dyan. Kay Sister Marisa, Pastora Marisa, magandang gabi. At maging doon sa ating mga kapatid na kung saan ay naka-tune in dyan sa lugar ng Malagasang. Binabati ko ng aking ate, and then ang aking nanay, Nanay Glo, na kung saan ay naka-tune in ngayon. At yung sina Ate Nene at yung marami pa nating mga kapatid na kung saan ay nakasubaybay every time na tayo ay magkakaroon ng FB Live broadcast. Pinabati ko rin yung ating mga kapatid dyan sa lugar ng Winnipeg or sa California, sina Sister Aida, sina Brother June, si Sister Lay. Pinabati natin sila ng magandang umaga sapagkat umaga sa kanila ngayon. Ang aking nanay, si Nanay Penny, ang aking mother-in-law, na very active sa ating pakikinig, sa kanyang pakikinig dito sa ating FB Live broadcast, si Nanay Vicky. So, binabati ko po kayong lahat ng magandang gabi sa mga sandaling ito. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na binigay niya sa atin upang tayo ay magkasama-sama. Now, sa mga sandaling ito, tayo po ay dadako sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Napakaganda na kung saan ay muli tayo makapaglaan ng panahon at oras. O Mix, magandang gabi, ang aking classmate na lagi nating nakakasama sa ating FB Live broadcast every Monday, Wednesday, and Friday. So binabati nating lahat, yung bawat isa, at maging yung iba pa na kung saan ay walang sawa na patuloy na naglalaan ng panahon sa pag-aaral at pakikinig ng salita ng Diyos. Natutuwa po ako sapagkat kitang-kita ko na kung saan may mga tao na talagang meron silang desire na makilala nila ang Diyos. Alam nyo, yun ang isa sa pinakamaganda na dumating sa buhay ng isang tao. Na ang isang tao, kahit na ano man yung sitwasyon mo, kahit na ano yung pinag-aralan mo, kahit na ano yung kalagayan mo sa buhay, you have the desire na makilala mo yung Diyos na lumikha sa atin. Alam nyo, sa banal na kasulatan ay merong isang tao dyan na kung saan maring sabihin natin na mataas yung kanyang pinag-aralan. Medyo may sinasabi sa lipunan. At nung mga panahon na yun ay nagkaroon siya talaga ng napakalahabang panahon upang i-memorize niya yung kautusan. Ito'y walang iba kundi si Apostol Pablo. Ngunit nang dumating yung isang pagkakataon sa buhay niya na binigyan siya ng pagkakataon ng Diyos na maka-encounter niya ang Diyos, binigyan siya ng pagkakataon na makilala niya ang Diyos kasi yan naman ay biyaya ng Panginoon. Alam nyo, ang pagkakilala sa Panginoon ay isang napakalaking biyaya. Yan po yung ating tatandaan. Kung binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na makilala mo siya, it is a big privilege. Magkaroon ka ng desire sa iyong puso na makilala mo siya, ginamit ng Panginoon yung iba't ibang klaseng suliranin na pinagdaanan mo sa buhay mo. It is a big privilege pa rin na kung saan ay talagang yun ang naging bottom line. Maaring may mga magtatanong sa inyo, sa atin, o sa akin. May mga time na nagtatanong sila kung ano yung naranasan natin nung tayo ay dumaan doon sa isang napakabigat na sitwasyon, sapagkat hindi po lingid sa inyong lahat na kami po ng buong pamilya namin ay dumaan sa isang napakabigat na sitwasyon. At yun po yung way back 2013 na kung saan ay talagang, sabi ko nga, salamat sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng comfort sa buhay ng kanyang anak. So, nalampasan namin yun na hindi namin namalayan, parang isang panag-inip lang sa buhay namin. But ang isang pinakamaganda na kapag tinatanaw ko yung mga tagpo na yon, mas lubos kong nakilala ang Diyos sa buhay ko. Kaya nga, sabi ko, habang may mga pagkakataon pa na binibigay ang Panginoon sa akin, wala akong ibang gagawin kundi maipangaral ko at maipalaganap kung sino ba yung Diyos na nakilala ko at nagpakilala ng lubos sa aking buhay at maging sa aming pamilya. Kaya kung ikaw ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon, ikaw ngayon na naandyan sa
sa ating broadcast, sa ating FB live broadcast. Maaring ikaw, nangungusap ang Diyos sa'yo, may pangungusap ang Diyos sa puso mo, may mga tagpo sa buhay mo na meron kang takot, meron kang pangamba, may mga pinagdadaanan ka na parang hindi mo alam kung ano yung kasagutan. Maaring yan ay isang pamamaraan ng Panginoon na ginagamit niya para makilala mo siya ng lubos. Alam niyo, yan ang nangyari sa buhay ni Pablo. Nang si Pablo ay dumating doon sa point, dati ang kanyang mitiin ay to destroy every believers. Kasi ang gusto ni Pablo ay patayin ang lahat ng mga mananampalataya nung panahon na yon. Hindi yun pinahintulutan ng Diyos. Ang nangyari nang siya inaandoon sa road of Damascus, pagka tinignan natin sa banal na kasulatan, doon naka-encounter niya ang Panginoon. Nagpakilala ang Diyos sa kanya. Yan naman ay biyaya ng Panginoon. Yan ang sinasabi ko sa inyo kanina. Yung magkaroon ka ng mitiin na makilala mo kung sino yung Diyos na lumikha sa iyo, it is a big privilege. Galing yan sa Kanya. May mga time na hindi ka makatulog dahil iniisip mo ano ba pwedeng mangyari sa araw ng bukas. May mga pagkakataon na kumakaharap ka sa iba't ibang klase ng problema. May mga pagkakataon na mayroon kang karamdaman na hindi kayang ipaliwanag ng doktor. Ang Diyos kapag ka nagpakilala siya sa iyo, kaya niyang ipaliwanag ang lahat ng bagay. Kaya niyang bigyan ng kasagutan lahat ng katanungan. At higit sa lahat kapag ka nagpakilala ang Diyos sa iyo, dito magsisimula na mabuksan ang iyong puso doon sa bagay na iyong hinahanap. So kaya nung time na yon, makikita natin sa buhay ni Pablo, yun ang pinaka-turning point niya. Ang sabi doon sa Acts chapter 9 verse 5, sabi ni Pablo, "Who are you, Lord? Sino po kayo, Panginoon?" Yan ang isang pinakamahalagang tanong na pwedeng dumaan sa buhay ng isang tao. Na kapag dumating ka doon sa punto ng buhay mo, tinanong mo kung sino ang Diyos. Sino nga ba tong Diyos na lumikha sa atin? Meron tayong kanya-kanyang paniniwala, meron tayong kanya-kanyang pagkaunawa kung sino tong Diyos na ito. Pero biyaya po ng Panginoon na ang Diyos ay may kakayahang maghayag ng kanyang sarili. At yun ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos, na kung saan alam natin, itong salita ng Diyos ay pwedeng gamitin niya upang patuloy na ihayag niya kung sino siya sa ating mga buhay. Kaya ito nga po yung ating ginagawa. Sa bawat time na tayo'y nagkakaroon ng pagkakataon na makinig, makapag-aral, ito'y malaking pagkakataon na binibigay niya sa atin upang patuloy na ihayag niya kung sino siya sa ating mga buhay. Now, nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat, sabi ko nga, nakikita ko yung sitwasyon ng marami, nakikita ko yung ating mga kapatid, at ang isang pagkakataon na pagka tinitingnan namin mag-asawa, kung sino yung mga nag-views, kung sino yung mga nag-comment, nag-like. Alam nyo, malaking bagay yan. Kasi bakit? Kasi at least nakikita namin na talagang may mithiin ng isang tao. Yun naman ang importante sa lahat. Hindi importante kung gaano kadami. Ang mahalaga yung isang tao na nananatili, na meron siyang mithiin sa kanyang puso na makilala ang Panginoon. Gamitin natin ang social media na being platform upang patuloy nating maihayag ang kabutihan ng Panginoon. Now, ngayong gabi ay ating pag-uusapan kung inyo pong nauunawaan yung ating mga tinatalakay sa mga nakalipas na panahon, maaring sasabihin natin na bakit ang pinagdidiinan ni pastor ay laging katwiran o yung tinatawag na righteousness. Doon sa mga nakalipas nating pag-aaral ay nakita natin kung gaano kaimportante ang katwiran ng Panginoon. Uulitin ko, hindi ito yung katwiran na kaya nating gawin. Hindi tayo ang gumagawa nito. Ang katwiran na tinutukoy ko ay walang iba kundi yung katwiran na ginawa ng Diyos sa buhay natin. At kapag ka naunawa nga ng isang tao itong katwiran na ito, mahalaga ang pwedeng gawin ito sa buhay ng isang tao. Sa ating mga nakaraan na pag-aaral, nakita natin kung gaano kaimportante ang katwiran ng Panginoon. Ang sabi nga natin, yung katwiran ng Panginoon, ito ang isang pwedeng maging pamamaraan ng Diyos upang patuloy nating madama yung proteksyon na nagmumula sa Kanya. Ang very common na ating napapakinggan, malimit kahit noon, we are protected by His blood. Hindi natin yun binabaliwala. Hindi natin binabaliwala na tayo'y protektado ng dugo ng Panginoon. Pero mas malalim yung ating tinitingnan sa mga sandaling ito. Kasi bakit? Dahil kung babalikan natin yung pag-aalay sa lumang tipan, ang pamamaraan ng pag-aalay noon ay hindi lang kinukuha sa hayop yung dugo, kundi maging kasama yung katawan. Kaya sa pag-aalay, dalawang bagay ang mahalaga.
yung tinatawag na dugo at yung katawan. Yung dugo, it represent doon sa tinatawag na sin offering. Pagka ang isang tao ay na dumating doon sa punto na sa lumang tipan, pumasa yung alay na hayop na dadali niya sa dambana, yung dugo ng hayop ang nagre-represent pagdating sa pag-aalay sa kasalanan. And then, yun namang katawan, ang gagawin sa katawan ay sinusunog. Dahil kapag ka sinunog yung katawan at nasamyo ng Diyos yung usok ng hayop na iniandog, doon nalulugod ang Panginoon. So yun ay nagre-represent doon sa gift of righteousness. Kaya dito sa ating binibigyan ng punto, dalawang bagay. Kung inyong napansin, no, doon sa mga tao, sa mga kapatid natin na ngayon pa lamang natin nakasama, ilagay nyo sa inyong isipan na tiningnan natin ang pansin ngayon, yung two sacrifices, sin and burnt offerings. Hindi na natin binigyan ng diin yung 5 kasi merong 5 klase ng paghahandog sa lumang tipan. Ang tiningnan lang natin para mas simplify natin at mas maunawaan natin, ma-connect natin dito sa ating pinag-aaralan ay doon sa two sacrifices. And that is a sin and burnt offerings. Pag sinabing sin offerings, that is the blood. And then burnt offerings, that is the body. Kahit doon sa communion, makikita mo, dalawa ang laging makikita natin doon. Merong alak, merong tinapay. So alak ay nagpapakita, simbolo ng dugo. At yung tinapay, simbolo ng kanyang katawan. Mahalaga yung dalawang bagay na yan. Kaya dito makikita natin na ito yung aking binibigyan ng pansin. Okay. Maging doon sa ating mga kapatid na ngayon lamang nakakapakinig, ano? Diyan sa aming group chat, sa lugar ng sa aming GC, doon nung ako'y high school, marami akong mga classmate dyan na salamat sa Panginoon sapagkat nakakapanood sila kahit papaano. And then, doon sa aming group chat sa elementary, salamat sa Panginoon. Kasi alam nyo, lahat ng tao kailangan ng salita ng Diyos. Ulitin ko, walang tao na hindi nangangailangan ng salita ng Diyos. Huwag mong hayaan, kapatid, na ang reliyon mo ang maging dahilan para hindi lamang makapakinig ka ng salita ng Panginoon. Kasi ang reliyon ay hindi ito sapat na dahilan para hadlangan mo na yung pangangailangan mong espiritual ay hindi matugunan. Kasi lahat tayo may pangangailangan. Lahat tayo may pangangailangan. Uulitin ko, tayo'y nilikha ng Diyos, we are tripartite being. Tayo'y binubuo ng espiritu, kaluluwa at katawan. Kaya wag mong akalain na yung isang tao na maglalaan lang ng panahon sa pakikinig ng salita ng Diyos, yung isang tao na merong reliyon, kahit wala kang reliyon, o kahit na anong reliyon ka, wag mong akalain na itong ating ginagawa ay para lang doon sa mga tao na kung saan yung aking mga miyembro dyan sa lugar ng Bacoor. Hindi lang para sa kanila to. Ito'y para sa lahat. Kaya malaking pagkakataon ito. It is a big privilege for us na kung saan, kahit na nasaan kang lugar, kahit na ano yung lugar na kinalalagyan mo, kahit nasaan dako ka, kahit anong miyembro ka ng reliyon na samahan, I don't care kung anong samahan ka meron. Ang importante dito ay naglalaan ka ng panahon sa salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, ito'y pwedeng magbukas ng iyong kaisipan para makilala mo ng lubos ang Diyos ng lubos sa buhay mo. At yun ang pinakamahalaga. Yan ang sinasabi natin lagi. Napaka-importante na makilala mo ang Panginoon, lalo na sa panahon na ito. Daniel 11:32, the Bible says, the people who knew their God shall be strong and firm. Hindi nakukuha ang katatagan sa dami ng pera ng bulsa mo. Hindi nakukuha ang katatagan sa taas ng pinag-aralan mo. Dahil kung yan ay magiging sukatan, kawawa naman yung mga tao na hindi nakapag-aral. Kawawa naman yung mga tao na mahirap, na wala namang pambili ng pangangailangan. Hindi dyan nasusukat ang katatagan. Maliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan. The people who knew their God shall be strong and firm. Kung ang isang tao ay magkakaroon ng malalim na pagkakilala sa Panginoon, mauunawa niya yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay, yung isang taong ito'y tatayo ng matibay at matatag. Kaya dito sa buhay natin, hindi sukatan dito kung ano yung pinag-aralan mo. Hindi sukatan kung ano yung yaman na meron ka. Pwedeng sabihin mo na, yes, advantage yan habang naandito ka sa daigdig na ito. Pwedeng mag-agree ako dyan, pero hindi mo yan mapanghahawakan sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Lalo na kapag dumating ka doon sa punto na nakakaramdam ka ng sakit sa iyong katawan. Meron kang nararamdaman, nakaramdaman. Marami na akong nakita, marami na akong naipag-pray sa ICU, sa loob ng mga mamahaling hospital. Walang magawa ang yaman nila. Kahit marami silang yaman,
Kung pwede nga nilang bilhin ng ospital, kaya nilang bilhin. Pero ito'y nakalunas ba sa kanila? Hindi nakalunas sa kanila. Kasi kapag ka dumating sa punto na talagang ang Diyos na yung gumagalaw at kumikilos, hindi mo niyan pwedeng ipagmalaki. Yan ang tandaan natin. Wala tayong anumang bagay na pwedeng maipagmamalaki sa harap ng Diyos. Negatiting. Hindi mo kayang maipagmalaki sa Panginoon. Ang sabi ko nga, may mga tao na magkaroon lang ng kaunting bagay, parang napakalaki na ng tingin sa sarili nila. Alam nyo, tandaan po natin, malimit kong naririnig yung isang naging professor ko noong araw sa Bible School, sa spirituality. Ang sabi niya sa amin, napakadaming tao na hindi minsan nauunawaan kung gaano kadakila ang Diyos sa kanyang buhay. Konting bagay lang na meron siya ay napakadali niyang magmalaki. Sabi niya, putulin mo nga lang yung hinliliit, hindi na pantay ang lakad niya. At totoo yun. Totoo yun. Kapag ang hinliliit ng isang tao ay naputol, hindi na pantay ang lakad niyan. So, ano pa yung pwede mong ipagmalaki? Wala naman sanang tumesting sa inyo. No? Now, ang sinasabi natin, kahit anong bagay na meron kayo, hindi mo kailanman kayang maipagmalaki sa harap ng Diyos. Kaya nga napaka-importante na habang tayo'y merong panahon, habang tayo'y nabubuhay sa daigdig na ito, we have the desire na makilala natin, sino ba tong Diyos na ito? Ano ba tong Diyos na ito na kung saan? Ba't niya ako nilikha? Ano yung napakagandang bagay? Plano niya, yung ginawa niya sa ating mga buhay. Yan ang napakagandang mga tanong na kung saan gamitin natin ang tagpo na ito sa ating social media para magkaroon tayo ng koneksyon at magkaroon tayo ng pagkakilala sa isa't isa. At kung meron man akong mga ipapangaral dito na labas sa pagiging sentro ni Jesus, Wag mo nang pakinggan. Wag mo nang pakinggan. Ine-encourage kita na sasayangin mo lang ang oras mo. Pero kung ako'y merong ipapangaral dito na talagang ang sentro ay walang iba kundi si Jesus at ang kanyang tinapos, pakinggan mo. Kasi nakatitiyak ako, marami kang bagay na matututunan. Marami kang bagay na masasalamin sa buhay mo. Maging sa anumang reliyon na meron ka, mauunawa mo tong bagay na ito. Now, dako tayo sa ating pag-uusapan. At gusto kong bumasa ng isang talata na kung saan ay iko-koneko doon sa ating tatalakayin ngayong gabi. Ano, okay? Now, kung meron kayong banal na kasulatan, kung wala naman, at meron kayong ballpen at notebook, pwede niyong isulat. Para sa panahon na kayo ay nag-iisa, pwede niyong balikan. Sa bagay, meron naman itong replay, itong ating FB Live broadcast, sapagkat marami tayo mga kapatid na hindi nakakasabay sa ating live. Kaya meron itong playback, mare-replay nila, mapapanood nila, at nagpapasalamat sila sa atin, nagkakaroon sila ng time para mag-PM. Sabi niya, Pastor, salamat. At kung may mga tanong, nakakapagtanong ng malaya. Walang dahilan para hindi tayo magkaroon ng koneksyon sa isa't isa. Lalo na sa panahon na ito, no? Walang imposible. Now, kung meron kayong dalang banal na kasulatan, nais ko kayong anyayahan na basahin natin sa aklat ng Isaiah. Uulitin kong muli, yung binasa natin noong nakaraan ay Isaiah chapter 54, verse 14. So ngayon, ang ating tatalakayin o babasahin ko mula sa aklat ng Isaiah ay walang iba kundi sa Isaiah chapter 54, verse 17. Napakaganda nitong sinasabi ng aklat ng Isaiah chapter 54, verse 17. Sabi dito, no weapon that is formed against thee shall prosper, and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servant of the Lord, and the righteousness is of me, saith the Lord. Sinasabi ng banal na kasulatan na walang anumang sandata na pwedeng magamit sa isang tao. Yan ang isang bagay na binibigyan ng assurance ng Bible. Tingnan natin yung sinasabi niya doon sa Tagalog translation. In Isaiah chapter 54, verse 17, sabi dito, walang anumang almas na ginawa laban sa iyo ay pakikinabangan at bawat dila na gagalaw laban sa iyo sa kahatulan ay iyong hahatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon. Ang katwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Oh, what a great verse! Salamat sa Panginoon ngayong gabi. Sinasabi ng banal na kasulatan na walang anumang sandata na pwedeng gamitin ang dyablo na magtatagumpay laban sa iyo. So doon sa mga nakaraan nating pag-aaral, nakikita natin na
binigyan natin ng pansin, balikan ko yung highlights about doon sa tinatawag nating righteousness and salvation. Napakaganda nung ating titingnan ngayon sapagkat natapos natin yung ating talakayan patungkol doon sa tinatawag nating being established in righteousness. Kapag ang isang tao ay nakaranas ng tinatawag na pinapaging matuwid siya ng Panginoon, then isang bagay na napakaganda na patuloy niyang maunawaan ay walang iba kundi ang siya ay ma-establish. Saan? Sa katuwiran. Yung ikaw ay maging matuwid o pinapaging matuwid ng Panginoon, napakaganda noon. Pero ibang usapin din yung ikaw ay ma-establish doon sa katuwiran na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Kasi bakit? Pag ikaw ay hindi na-establish sa katuwiran, tandaan natin, you cannot enjoy life. Hindi mo ma-enjoy ang buhay na ito. Maaring sasabihin mo na ang pinaka nangyari kasi niyan, sabi ng marami, may mga mananampalataya na minsan nagtatanong sila, Pastor, ano yung dahilan? Bakit hindi ko ma-enjoy ang buhay ko? Mahabang panahon naman yung inilalaan ko sa loob ng simbahan. Mahabang panahon yung inilalaan ko sa pagbabasa at pakikinig ng salita ng Diyos. Bakit hindi ko ma-enjoy? Kasi ang nakakalungkot, ang tao ay driven ng kanyang flesh. Sapagkat yun ang kanyang naunawaan at sinabi sa kanya, if you want to enjoy your spiritual life, kinakailangan you need to grow. You need to become matured. Para daw ikaw ay magkaroon ng tinatawag na kagalakan sa iyong pamumuhay sa araw-araw. At ang nakakalungkot, pag pinag-usapan natin o tiningnan natin nung nakaraan, yung tinatawag na spiritual growth, so dinadala ang tao doon sa tinatawag na activities. Parang nakakulong. Parang ang oras ang pinaka nagiging sukatan kung gaano kahaba yung oras niya na inilalaan, kung gaano ka-active yung kanyang iginagawa pagdating doon sa mga activities sa loob ng simbahan, parang yun ang nagiging pamantayan para ang tao maging active. Hindi tayo against doon, ano? Hindi tayo against doon, tandaan natin. Kasi, baka akala nyo ay against ako dyan sa tinatawag na mga activities. No, I'm not against dyan sa bagay na yan. At ang sinasabi ko, wag mong akalain na sa pamamagitan ng pag-i-involve mo ng sarili, wag mong akalain na sa paglalaan mo ng napagkahaba-habang oras dyan sa loob ng simbahan yan ng isang pwedeng gamiting pamamaraan ng Diyos para ikaw ay lumago spiritually. Alam nyo, lahat ng yan is only driven by our flesh. That's only by the flesh. Kasi katawan natin yan eh. Katawan natin yan. Doon sa pinag-aralan natin, nakita natin na mayroong mas malalim na dahilan. At nakita natin doon kung ano yung tinatawag na established in righteousness. Ano ba yung established in righteousness doon sa ating tinalakay kahapon o nung nakaraang Monday? Pagka tiningnan natin, sabi natin doon, yung being established in righteousness, sabi natin, it has nothing to do with time or the lack of it. Wala itong kinalaman pagdating doon sa oras. And then maturity was absolutely nothing to do with being the longest in the Christian faith. Hindi yung haba ng panahon, yung tagal mo ng panahon, doon sa tinasabi mo na ikaw ay talagang very involved dyan sa bagay na yan, hindi yan ang sukatan. Pagamat hindi natin sinasabing masama yan. Kaya natin nasabi niya na hindi yan ang sukatan kasi dito makikita natin, being established or being matured and established in righteousness is how well you understand Christ's righteousness, not yours. Gaano mo ito nauunawaan? Yung katuwiran ng Panginoon. At yan ang isa sa pinaka-pwedeng maging pamamaraan talaga. Yan lang ang isang pwedeng maging pamamaraan. How can you become established in Christ's righteousness? Gaano mo ito nauunawaan? Magkaroon tayo ng isang malawak na pagkaunawa sa katuwiran ng Panginoon na inimpute niya sa buhay natin. At yun yung sinasabi doon sa aklat ng 2 Korinto, Kabanatang 5, talatang 21. Anong sabi ng Biblia doon? Sabi doon, inimpute niya yung katuwiran. Siya na kung saan ay matuwid, na walang kasalanan, ginawang kasalanan, upang tayo na makasalanan ay maibilang na matuwid. O napakagandang talata noon. Kaso nga, ang problema, ang nangyari, minsan, kung titingnan natin talaga yung mga nangyari sa ating mga nakarana, mga sitwasyon na ating mga pinagdaanan, kung ikaw ay involved sa isang iglesia, sa isang simbahan, malinit, nabibigyan ng diin kung ano at anong klaseng mga gifts. But the gift of righteousness ay hindi masyadong nabigyan ng pansin. Kaya sabi nga natin, one of the forgotten gift, that's the gift of righteousness. Nakalimutan ito.
Dito sa ating tinatalunton, nakita natin yung ganda. Nakita natin yung napakagandang bagay pagdating sa katwiran ng Panginoon. Now, dito sa ating tatalakayin ngayong gabi, tandaan natin, sabi nga natin, may mga bagay na ginawa ang Diyos sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Nakita natin kung papaano yung righteousness and salvation. Binasa natin yung Romans chapter 10 verse 10. Nakita natin doon na kinakailangan ng isang tao'y believe in our heart unto righteousness, and then confess in our mouth unto salvation. So nakita natin yung flow ng dalawa, input and output process. Now, righteousness is the key to eternal life. Isa yan sa napag-aralan natin. Ang pinakasusi para pagdating doon sa tinatawag na eternal life is righteousness. At ang sabi natin dito, salvation not only from hell, but from daily life here on earth. Yun ang kaligtasan. Hindi lang natin in-specify o hindi lang natin binigyan talaga ng exclusive na kahulugan yung word na salvation pagdating sa salvation from hell. Bagkus ang sabi ng Bible, salvation is not only from hell but from daily life here on earth. Kaya itong dalawang bagay na ito ay napaka-importante. Tingnan niyo yung kahalagahan nito. Yung difference between eternal life and salvation. Mamaya matatalakay natin yan, ano? Kasi pag tinanong mo yung iba, ano ang kaibahan? O ito bang dalawang ito iisa? Ang eternal life ba at salvation ay iisa? Is it the same? O ito'y magkaiba? Ngayon, kung ito'y magkaiba, ano ang kaibahan ng dalawang ito? Mahalaga yan, yung bagay na yan. Now, tingnan natin to, no? Sabi natin kanina, salvation is not only salvation from hell. But ang sabi doon, yung bawat araw-araw nating pamumuhay, but from daily life here on earth. Yan ang kaligtasan. Kaya nais ng Panginoon na ang isang tao makaranas talaga siya ng kaligtasan. Ano yung kaligtasan na yon? Hindi lang kaligtasan sa impyerno, kundi sa araw-araw nating pamumuhay habang tayo na andito sa daigdig na ito. Napakaliwanag niyan. Tingnan yung maigi. Now, tingnan po natin, sabi dito, salvation is the result of righteousness. And as you get established in righteousness, you grow into salvation. Ang kaligtasan ay resulta ng katwiran na ginawa ng Panginoon. At makikita nga natin, para mas maging maliwanag, doon sa mga ngayon lang natin nakasama, nung ang isang tao ay nagkaroon ng tinatawag na paniniwala, sabi ng Romans chapter 10 verse 10, believe in our heart unto righteousness, and then confess with our mouth unto salvation. So yung righteousness is the key to have eternal life. At yung tinatawag nating salvation is the result of righteousness. And as you get established in righteousness, then we grow into our salvation. Kaya yung mga mananampalataya, hindi lahat ng mananampalataya nag-e-enjoy sa kaligtasan. Tandaan natin, mahalaga tong bagay na ito. Ngayon, kung meron kang katanungan dito sa aking tinatalakay na ito, pwede mo akong i-PM. Pwede kang mag-chat sa akin, personal. At mahalagang makita natin tong bagay na ito. Ulitin ko, ang kaligtasan, no? Hindi lang yung kaligtasan sa impyerno, kundi yung sa bawat araw-araw nating pamumuhay. Binigyan ko kayo ng iba't ibang klase ng mga talata sa banal na kasulatan. Sinilip nating maigi yan kasi hindi natin kayang tanggapin yung sinasabi ng marami na salvation is once. Na para bagang kapag ka ikaw ay naligtas, that is it. That's enough. Hindi ganoon. Ang sabi ng Bible, paano mo ipapaliwanag yung lumago sa kaligtasan to grow into salvation? Sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 2. Sabi doon, like newborn babies, crave pure spiritual milk so that you may grow up unto your salvation. Kung ang salvation ay once, paano mo ipapaliwanag yun na kinakailangan mo na lumago sa kaligtasan? Kasi kung hindi ka lalago sa kaligtasan, you cannot enjoy the salvation na binigay ng Diyos sa iyo. Pwede mong sabihin na
Ay hindi, okay lang naman, ligtas ako. Mapunta ako sa langit, hindi ako mapunta ng impyerno. Pero ang tanong, nung nabubuhay ka sa daigdig na ito, talaga bang nag-enjoy? Yun ang isang katotohanan. Kung sasabihin mo naman sa akin na dahil meron akong pera kaya ako nag-enjoy, hindi totoo yan. Yes, totoo na sinabi ng Bible, money answers everything. Sinabi ng matalinong tao yan. Yes, everything kayang bilhin ng pera. Yan ay kasagutan sa lahat ng bagay. Bagay lang. Paano yung kapayapaan? Kaya mo bang bilhin yun? Paano yung kagalakan? Kaya mo bang bilhin yun? Hindi mo kayang bilhin yun. Kaya kung ang magiging sukatan mo lang para sabihin mo, ibig sabihin ako, nakakadama ako ng kaligtasan kasi marami akong pera. Nagkakamali ka. Nagkakamali ka sa bagay na yan. Hindi masama ang pera. Ulitin ko, hindi masama ang pera. Ang sinasabi natin, huwag kang mangahawak dyan sa bagay na yan. Kasi, ang kaligtasan na tinutukoy ng Bible, tandaan natin, nais ng Diyos na tayo lumago sa ating kaligtasan. Sabi doon, crave pure spiritual milk so that you may grow up unto your salvation. Now, meaning, salvation from God's wrath. Yan, isang kahulugan ng salvation yan. Sinabi na natin, pinag-aralan natin yan, isa-isahin natin. So, ang kaligtasan, hindi lang kaligtasan sa impyerno, kundi kaligtasan doon sa puot ng Diyos. Kasi pagka tiningnan niyo yung Romans chapter 5, verse 8 up to 9, makikita niyo dyan yung God's wrath, that is yung salvation from God's wrath, doon sa galit ng Diyos. Ang tinutukoy dyan ay walang iba kundi yung soteria. The God kind of life. Now, salvation means safety and protection. Nakalagay yan doon sa 2 Timothy chapter 4 verse 18. Hindi na natin yung iisa-isahin pa yung basahin, pero mahalaga lang na magkaroon ulit tayo ng pagkaunawa. Mabalikan lang natin ng kaunti. Ang sinasabi natin, salvation is not only salvation from hell. But ang sabi doon, salvation is not only from hell, but from daily life here on earth. Ang sabi doon, salvation from God's wrath, and then salvation means safety and protection. 2 Timothy chapter 4 verse 18, and then salvation means wholeness. Sabi ng Matthew chapter 9 verse 22, and then salvation means healing. Mark chapter 5 verse 23, meron siyang binanggit doon na made well, that is salvation. Pagka tinignan natin, so salvation not only from hell, but from daily problems in life. Kaya sinasabi ko na napaka-importante nito. Kasi bakit? Daily problems in life. Sinong tao yung hindi nakakaranas ng problema? Lalo na ngayong panahon na ito, matindi ang problema na dinadaanan ng tao. Napakabigat ng problema na kinakaharap ng tao. At dyan dapat makita mo at ma-experience yung sinasabi ng Bible na salvation. Kasi bakit? Salvation from worry. Salvation from fear. That's part ng salvation. Kasi bahagi yan ng ating pagkatao o yung kabuuan natin. Meron tayong spirit, soul, and body. So God wants us to experience the salvation. Ang tanong, paano? So we need to grow. We need to grow unto our salvation. Paano mangyayari yun? So hindi mangyayari yun na ikaw ay lumago unless you become established in righteousness of God. At paano ko may establish, Pastor? Kinakailangan magkaroon ka ng mas malawak na pagkaunawa. Saan? Sa katuwiran ng Panginoon. So nakuha na natin yung tamang proseso. I hope na naging maliwanag na yan. Kinakailangan magkaroon tayo ng malawak na pagkaunawa saan? Doon sa katuwiran na ginawa ng Diyos. Now, gaano ka-importante yung katuwiran, Pastor? Ang sabi natin, God impute righteousness in us through the Holy Spirit. Kung meron mang naglagay nito sa atin, walang iba kundi ang banal na spiritu. Kasi trabaho ng banal na spiritu yan. Pagka tiningnan natin yung sinasabi ng banal na kasulatan, yung spiritu na kung saan ay bumuhay sa ating Panginoong Hesus. Pagkatapos niyang namatay, nabuhay na magmuli, and then umakyat sa langit, then the Holy Spirit will work in us na kung saan siya yung nag-impute ng katuwiran ng ating Panginoong Hesus. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21 na binasa natin. Now, Christ's righteousness protect us from all negative spirit. Yan, sinabi natin yan. Christ's
Christ's righteousness protect us from all negative spirit around us. Oh, there's a lot of negative spirit na nakapaligid sa buhay natin. Hindi natin yan pwedeng maikaila. There's a lot of negative spirit. Hindi lang sa labas ng tahanan, even sa loob ng tahanan. Maging sa social media, napakadaming mga negative spirit. Kaya sabi nga nung isang kaibigan ko, nakaprepare ka ba dyan, pastor, kung may mga tao na magbabash sa'yo? Sabi ko, ready ako dyan. Kahit ano yung komento na gawin nila, ready ako dyan. Kasi bakit? As long na wala naman akong pinapangaral, kundi ang Panginoong Hesus at ang kanyang tinapos, sapat yan. Ngayon, kung hindi niya yan kayang tanggapin, wala akong magagawa. Hindi ako naparito para kumbinsihin ka. Kaya ako naparito para buksan ng iyong isipan kung titingnan mo yung sinasabi ng banal na kasulatan na walang dapat maunawaan ng isang tao, kundi si Kristo at ang kanyang tinapos, that's enough. Kasi wala namang ibang message ang Bible. Walang ibang message ang Bible, kundi ang buhay ng ating Panginoong Hesus. Even si Jesus mismo ang nagsabi niyan. Yan yung in-expound niya doon sa dalawang alagad na nasa Road of Emmaus. Luke chapter 24, verse 27. Jesus expound the scriptures. Sabi doon sa kasulatan ni Moses, from Moses to the prophets, then according to himself. O paano mo ngayon babaliwalain yun? Kung si Jesus nga nag-expound ng scriptures, according saan? According to himself. Yan ang message ng Bible. Kaya kung ikaw gusto mo na makilala ng lubos ang Diyos, in every passage of the Bible, tingnan mo to, i-connect mo to kay Jesus. That's it. I-connect mo kay Jesus. Pag may nangangaral ng salita ng Diyos, sino pinapangaral? Dapat si Jesus at ang kanyang tinapos. Hindi natin binabaliwala na may mga tao na nangangaral, pinapangaral yung buhay ni Moses, pinapangaral yung buhay ni Joseph, pinapangaral yung iba't ibang klase ng karakter sa Bible. Maganda yan. Pero lahat ng yan ay information lang. Kasi kung hindi mo makikilala kung sino si Jesus, paliwala lahat yan. Para mo lang pinag-aralan ng talambuhay ni Einstein. Parang pinag-aralan mo lang buhay ni Henry C. Walang pinag-iba yan. Pero dapat ang maging sentro talaga, pagka tayo'y maglanaan ng panahon sa banal na kasulatan, ano yung bagay na ginawa ni Jesus? That's enough. Kasi yan ang isang bagay na maliwanag na mensahe ng Biblia, ng banal na kasulatan. Hindi mahirap. Hindi mo kinakailangan na magkaroon ka, gumamit ka pa ng kung ano-ano mga bagay. Hindi ko binabaliwala yung sinabi mong nag-aral ka. Nag-aral ka, gusto mo yan eh. Pero kung sa pag-aaral mo at ipagmamalaki mo yan sa harap ng Panginoon, basura sa harapan niya yan. Yan ang isang katotohanan. Si Pablo, nagsabi mismo, gaano kagaling na mangangaral si Pablo ng kautusan. Alam niyo ba kung sino ang tumayo na professor ni Pablo? Si Gamaliel. Magaling ang mga tagapagturo ni Pablo. Pero anong ginawa ni Pablo nung maka-encounter niya Panginoon? Ang sabi ni Pablo ay consider dung everything. Ibinilang niyang basura yung lahat ng bagay, lahat ng kanyang naabot, lahat ng kanyang mga bagay na na-achieve nung time na yon. At nagsimula siya doon sa mga bagay na tinapos ng Panginoong Hesus. Yan ang sinasabi natin. We start on the finish line, and that is the finished work of Jesus. Doon tayo magsisimula. Kaya nga napakaganda na tayo, hindi lang tayo basta sinasabi ng marami na, kasi very common, hawak ka sa pangako ng Diyos. May pangako ang Diyos. Kahit sa loob ng simbahan, naririnig mo yan. Puro pangako ng Diyos, puro pangako ng Diyos. Hindi mo ba alam that Christ, si Kristo, yung katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos doon sa lumang tipan? Kaya saan ka magsisimula? Dito ka magsimula sa mga bagay na kanyang tinapos. Now, gaano ka-importante yung katuwiran ng Panginoon? Christ's righteousness protect us from all negative spirit. Christ's righteousness is the mother of all blessings. Ang katwiran ng Panginoon, yung katwiran ng Panginoon, that's the mother of all blessings. Gaano kaganda yan? Napakaganda niyan. Siguro, may mga pagkakataon, pwede nating matalakay yan. Actually, kung di ako nagkakamali, nadaanan na natin yung bagay na yan. Nakita natin that the mother of all blessings is Christ's righteousness. Sasabihin ng iba, forgiveness of sin. Okay, sabi natin, without the forgiveness of sin, there is no gift of righteousness. Kasi nga, ang nakakalungkot na iwan lagi, yung body eh. Laging naka-highlight yung blood eh. Laging dugo, kasi ang dugo, kapatawaran. Paano yung katawan? Ang katawan, katuwiran. Yung dugo,
yan nagbubo ng dugo para sa kapatawaran. Pero yung sinunog ang katawan para sa ating katuwiran. Yan ang maliwanag. Huwag natin yung babaliwalain. At yun ang isa sa pinaka-importante. At nakita nga natin doon sa pamamagitan ng kanyang katawan, that's the gift of righteousness, then ito yung bagay na inilagay sa atin. Inimpute ng Lord sa atin. So kung inimputan ako ng, kung na-impute sa akin, pastor, yung katwiran ng Panginoon, anong dapat kong gawin? All you need to do is to become established in it. Kung alam mo na merong inimpute na katwiran sa iyo, lahat ng bagay na dapat mong gawin ay kinakailangang ma-establish ka sa katwiran na yan. Yan ang isang napakagandang bagay. Kaya lagi nating bibigyan ng diin, that's the two basic truths. What are the two basic truths, pastor? Sabi dito, without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. Without the forgiveness of sin, there is no gift of righteousness. Hindi mo yan pwedeng paghiwalayin. Kinakailangan maunawaan natin, without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. Maganda na maunawa mo that you are totally forgiven. Ang ganda niyan. Pero hindi nagtatapos dyan. Dapat makita mo yung nakapaloob pa dyan. Kasi kung walang pagbububo ng dugo, walang kapatawaran sa kasalanan. Kung walang kapatawaran sa kasalanan, walang regalo ng katwiran. At yun yung sinasabi natin na napaka-importanting revelation ng dalawang pag-aalay. Yan yung mga natalakay natin doon sa mga nakalipas nating pag-aaral. Ine-encourage ko kayo, yung mga bago pa lang, na ngayon pa lang nakatune in, nakapanood dito sa ating FB Live broadcast, balikan mo yung ating mga nakaraan na pag-aaral. Napakaganda niyan kasi mauunawaan mo ng mas mainam itong sinasabi ko ngayong gabi. Two important truths na ating tinitingnan. Anong sabi natin dito? That's the two important truths, two basic truths. Without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Without the forgiveness of sin, there will be no gift of righteousness. Walang regalo ng katuwiran. Tandaan natin, hindi kailanman pwedeng ma-impute ang katuwiran. Ulitin ko, hindi kailanman pwedeng ma-impute ang katuwiran o yung righteousness of Christ if there is a sin issue between God and man. Kung merong issue ng kasalanan sa pagitan ng Diyos at ng tao, hindi kailanman pwedeng ma-impute ang katuwiran. That's why makikita natin, ang Diyos, yun ang una niyang sinettled. Sinettled niya muna yung bagay na yun. God has to settle first. Isinettled niya muna yung bagay na yun. Paanong paraan, pastor, nangyari? Sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng kanyang anak, God sending His Son. God sending His own Son, sabi ng Bible, the Lamb, that is Jesus. Kasi siya yung perfect sacrifice. Kaya ibinigay ng Diyos yung kanyang bugtong na anak na walang iba kundi si Jesus, that's the sacrificial lamb, as a sin offering. Nung ibinigay ng Diyos si Jesus bilang isang alay, a sin offering. And then sabi doon, and at the same time, He is also God's burnt offering. Kaya nga, hindi natin binabaliwala yung body kaso ang problema, naha-highlights at nabigyan ng talaga ng diin sa marami, yung blood. Only the blood of Jesus. Maaring ikaw nakakapakinig ka ng mga salita ng Diyos. Binibigyan lagi ng diin yung blood. May mga tao pa nga, takot dyan At may mga reliyon pa nga na kapag ka dumating daw doon sa punto't kumain ka ng dugo, wala ka raw kaligtasan. Yan mga paniniwala nila. Kasi bakit? Hindi naging maliwanag sa kanila ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sinasabi natin dito, okay, uulitin ko para mas maging maliwanag. Kung merong issue ng sin sa pagitan ng Diyos at ng tao, hindi kailanman makakaranas ng imputation ng righteousness. Kasi bakit? Merong isang bagay na namamagitan o hadlang sa dalawa, sa pagitan ng Diyos at ng tao. That's why ang Diyos gumawa siya ng paraan, yun ang una niyang isinettled. Isinettled niya muna itong bagay na ito. Sa papaanong paraan, pastor? God has sending His own Son, a sacrificial lamb. At yun ay walang iba kundi si Jesus. At yun yung tinatawag nating sin offering. And then at the same time, sabi doon, He is also God's burnt offering. Kaya hindi mo siya kailanman pwedeng paghiwalayin.
Hindi mo kailanman pwedeng paghiwalayan dalawa na yan. Sinabi na natin yan doon sa mga nakalipas nating pag-aaral. Now, sabi dito, meaning, two things happen. Dalawang bagay ang nangyari. We are forgiven first, then we are declared righteous. Kaya dalawa yung nangyari Sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus, hindi lang tayo napatawad, hindi lang kapatawaran yung dala niya. Yes, we are forgiven first, then the next, we are declared righteous. Maliwanag yan. Yan dalawang bagay na yan, tandaan natin. Kaya nga dito ngayong gabi, yung ating bibigyan ng pansin, alam ni Satanas kung ano yung bagay na ginawa ni Jesus. Ako naniniwala, alam ni Satanas yan. Sabi ko nga, Satan know what Jesus did. Sa iyo at sa akin, alam ni Satanas yan. So anong bagay ang gagawin ni Satanas? Kung alam niya yan, pastor, anong gagawin niya? Alam niyo kung anong gagawin niya? Aatakihin niya yan. Aatakihin niya yan. At yun ang ating bibigyan ng pansin ngayong gabi. Ano yung aatakihin niya, pastor? Yung two sacrifices. So kaya ang pag-uusapan natin ngayong gabi, assault on two sacrifices or two offerings. Kasi yung dalawang bagay na yon, yung sin offering and burnt offerings, alam natin kung ano dinala noon sa buhay natin. We are totally forgiven and we are declared righteous. Sin offering and burnt offerings. Forgiveness of sin, gift of righteousness. So alam ni Satanas na ang Diyos ang gumawa niyan, alam ni Satanas na dineklara niya sa buhay natin, we are totally forgiven, and then we declared righteous. Hindi ito dahil sa bunga ng ating sariling gawa, kaya ka naging matuwid. Wala kang kailanman kayang ipagmalaki. Wala kang contribution dyan sa bagay na yan. So ulitin ko, kung alam ni Satanas, pastor, itong dalawang klase ng offerings na ito'y aatakihin niya. Meron tinatawag na attack of Satan. Anong aatakihin niya, pastor? Itong dalawang bagay na ito. I hope na naging maliwanag to ngayong gabi, ha? Papasukan natin ito. Satan's attack o assault on two offerings. Now, simulan natin. Okay. Ano yung two offerings, pastor? Ulitin ko, sin offering and burnt offerings. Sin offering, that is the shedding of the blood. Burnt offering is burn the body. Yung sinunog niya yung kanyang katawan, sinunog yung katawan. And then yung sin offering, that is represent forgiveness of sin. And then burnt offering is the gift of righteousness. Unahin muna natin yung tinatawag na assault on the forgiveness of sin. At yun ay walang iba kundi salvation. Alam natin yon. So ano ang pwedeng gamitin ni Satanas para atakihin niya tong bagay na ito? Tingnan natin yung first attack ni Satan. Sana nauunawa natin yung ating pinag-uusapan. Salamat sa Diyos, sa inyo na nandyan, nakatune in, nakasubaybay dito sa ating pinag-aaralan. And I hope na ang Diyos ay patuloy na magbukas ng kaisipan sa iyo upang kung maunawaan mo tong bagay na ito, nakatitiyak ako may kalayaan na dadali ng Diyos sa iyong buhay. Now, tingnan natin yung first attack of Satan. Ang una nating titingnan ay walang iba kundi yung forgiveness of sin. Yung tinatawag natin sin offering. Kasi aatakihin ni Satanas yung dalawa na yan. So, first attack ni Satan, una, binabanggit dito, there is no forgiveness. Maaring may mga tao kang napakinggan na nagsasalita sila. Ini-encourage mo siya, sinasabi mo sa kanya na, bakit hindi mo subukan lumapit sa Panginoon? Ang Diyos naman ay kaya niyang tanggapin ka. Ang Diyos naman ay kaya kanyang unawain, kaya kanyang abutin sa mabigat na sitwasyon na kinalalagyan mo. Alam niyo, maaring meron kang narinig sa kanya, ang sasabihin niya, hindi na ako kayang patawarin ng Diyos sa dami ng kasalanang nagawa ko. Maaring may mga taong ganyan ng katuwiran. Tama? Yes, may mga taong ganyan. Minsan, meron akong isang kaibigan na kung saan, wala naman dito, pero napapanood niya minsan yung live ko eh. Sabi niya, alam mo, kumpare ko pa siya, sabi niya, alam mo pare, hindi na ako kayang patawarin ng Diyos. Kasi kung kaya akong patawarin ng Diyos, ganito kabigat yung nagawa kong pagkakasala. So mabigat yung sinabi niya. So tingnan mo, gaano kabigat na i-insist ni Satanas o ilagay ni Satanas, i-inject ni Satanas sa isipan ng tao na walang kapatawaran ng kasalanan.
Mabigat yan. And that's one of Satan's attack. Kasi kapag ka ang isang tao, pinaniwalaan niyang bagay na yan na walang kapatawaran ng kasalanan, napakabigat niyan. Kasi bakit? Parang ina-underestimate mo ang Diyos. Hindi mo binibigyan ng kahalagahan yung bagay na ginawa ng Diyos. Kahit na ano pa yung kasalanan na sinasabi mo, hindi kailanman pwedeng pumantay yan doon sa bagay na ginawa ng Panginoon. Kaya ang isang attack ni Satanas, the first attack of Satan, at sasabihin niya na there is no forgiveness of sin. Mabigat yan. Tingnan yung maigi. Satan convinced everyone that there is absolutely no forgiveness. Gano'ng kabigat yung bagay na yan? Kino-convince ni Satanas, inilalagay sa utak ng tao that there's no absolute forgiveness. Walang kapatawaran sa kasalanan. Kapag ka nangyari yan sa isang tao, ano pwedeng mangyari? Ano pwedeng maging bunga niyan, Pastor? Alam niyo kung ano pwedeng maging bunga niyan? Babalikan po natin muli. That is condemnation. Mabigat yan. Self-condemnation is the result kapag ka pinanghawakan natin ang bagay na yan. Kaya nga sabi nung kausap ko, sabi niya, hindi na ako kayang patawarin ng Diyos. Kasi sa dami ng mga nagawa kong pagkakamali, hindi na ako kayang patawarin ng Diyos. Bakit yung sinasabi mong yan, saan mo yan kinuha? Saan mo sinusukat yung bagay na kayang gawin ng Diyos sa buhay ng isang tao? Sinusukat mo yan sa sarili mong pananaw. Ulitin ko ha, hindi tayo tumatalakay dito na tinotolerate natin ang paggawa ng mali. Una tigit sa lahat. But ang tinatalakay natin dito ngayong gabi, nauna na nating talakayin yung mga bagay na ginawa ng Panginoon. Yung mga bagay na ginawa ni Jesus. Napakahalaga noong 2 offerings, sin and burnt offerings. Na kung ikaw ay mananampalataya, pag naunawa mo itong bagay na ito, ito'y pwedeng magdala sa iyo to become established in Christ's righteousness. So si Satanas naman, gagawa siya ng paraan, aatakihin niya tong bagay na ito. At ito yung ating tinitingnan. Pastor, ano yung unang bagay na gagamitin ni Satanas para atakihin ang bagay na ito? First, ipapaunawa niya sa iyo o i-convince niya ang isang tao that there is no absolutely forgiveness. Walang kapatawaran ng kasalanan. Ngayon, ang mangyayari niyan, ikukundi mo na yung sarili mo. Ikukundi mo na yung sarili mo. Yan ang isang katotohanan. At kapag ka ang message na dinala ng isang tao ay condemnation, maliwanag na ayaw ng Diyos yan. Ayaw ng Diyos niyan. Yan ang isang katotohanan. So kung ito ay attack of Satan, ano naman ang dapat nating maging counter-attack? Sana nauunawaan natin yung pinag-uusapan natin. Tingnan niyo po itong counter-attack. Kung ang attack ni Satan, sabi niya doon, there is no forgiveness, then counter-attack, tingnan natin yung Ephesians chapter 1 verse 7. Ang sabi ng Bible, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace. Sa pamamagitan niya ay merong katubusan. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, merong kapatawaran sa lahat ng anumang uri ng kasalanan. O, paano mo ngayon sasabihin na walang kapatawaran? Sinong tao yung pwedeng magsabi sa kanyang sarili na hindi siya kayang patawarin ng Diyos? Wala. So, tapos na ngayon yung pandaraya na pwedeng gamitin ni Satanas sa buhay ng isang tao. Kasi alam ni Satanas, pag itong bagay na ito pinaniwalaan mo, tapos ka na. Tapos ka na. Kasi bakit? Ikukundi mo na yung sarili mo. Kaya siguro nangyayari ito sa buhay ko kasi ganito ako eh. Kaya siguro nararanasan ng pamilya ko to kasi ganito ako eh. So, you condemn yourself. Mabigat yon. Kinukundi mo yung sarili mo. Hindi mo alam na merong attack si Satan na ikaw ay pinaniwalaan mo yung bagay na yun. Anong unang attack ni Satan? Sabi doon, there is no forgiveness. Then the second attack of Satan, tingnan natin yung ikalawang attack ni Satan. Sabi doon, partial forgiveness. Ito matindi. Kung hindi ka na-convince, maraming mga tao hindi naman naniwala. Hindi sila naniwala na walang kapatawaran. May kapatawaran. Ang mabigat, ito, second attack of Satan. Yung tinatawag na partial forgiveness. Isa sa pinakamabigat na pwedeng panghawakan ng isang tao. At alam nyo,
kung papansinin yung maigi, napakadaming mga mananampalataya. Akala nila, yes, naniniwala sila na may kapatawaran ng Diyos sa buhay nila, pero ito naman yung kanilang pinapaniwalaan. Napakabigat nito. Tingnan po nating maigi. The devil convinced people that forgiveness is partial. Kung doon sa nauna natin, nakita natin yung Satan's attack, the first attack of Satan, there is no forgiveness. Satan convinced everyone that there is no absolutely no forgiveness. And then dito naman, Satan convinced or devil convinced people that forgiveness is partial. Ganyan kabigat yan. At ito ang pinapaniwalaan ng napakadaming mananampalataya. Pagka tiningnan natin, maaaring kahit ikaw, habang nakikinig ka dito sa aking mensahe, maaaring isa ito sa pinapaniwalaan mo. Kung lilinawin nating maigi to, alam nyo, mabigat ito. Tingnan nyo. There's a lot of a Christian, they believe on that partial forgiveness. Ang daming mananampalataya naniniwala sa bagay nito. They believe that when a person receive Jesus, all his sins prior to that confession are forgiven. However, all future sins are not yet forgiven, making forgiveness partial and not totally complete. Ang bigat nito. Pagka tiningnan natin itong bagay na ito, pastor, ibig sabihin, ang kapatawaran ng Diyos, past, present, and future, yun ba yung ibig mong sabihin sa amin? Alam nyo, hindi ako ang may sabi niyan. Pag tiningnan natin ang banal na kasulatan, yan ang maliwanag na kapatawaran na sinasabi ng Bible. Ngayon, kung ang paniniwala mo, ang pagpapatawad ng Diyos, yung nakalipas lang mong kasalanan at yung mga bagay na hinumpisan mong kasalanan, pero yung mga present sin, yung mga future sins na pwedeng mong makumit ay hindi pa napapatawad, meaning to say, naniniwala ka that forgiveness is partial. Yun ang isang katotohanan dyan. Yun ang paniniwala mo. Kaya sinasabi ng marami, kasi sabi doon mayroong 1 John 1:9. Kaya nga sabi ko doon sa isang kausap ko, ganito yung sabi ko sa isang kausap ko, ano ba kako yung pagpapatawad na ginawa ng Diyos sa'yo? Naniniwala ka ba na ito'y complete? Sabi niya, yes, pastor, I believe. That's complete forgiveness. O doon sa sinasabi mo na paghingi ng tawad, para saan yan? Para kanino yan? Kasi yun ang tinuro ng pastor namin. Sabi daw ng 1 John 1:9. Sabi ko, sige, tingnan natin yung 1 John 1:9. Anong sinasabi ng 1 John 1:9? Ang sabi doon, kung ipapahayag ng iyong labi ang iyong mga kasalanan, maaasahang patatawarin ka ng Diyos at lilinisin sa lahat ng iyong mga kasalanan. Ngayon, next question ko sa kanya, ikaw ba nililinisin pa lang o nilinis ka na niya? Ang sabi niya, nilinis ako ng Panginoon. O para kanino yan? Hindi yan para sa iyo. Ngayon, ano yung para sa akin, pastor? Ang sabi ng 1 John chapter 2 verse 1. Uulitin ko babalikan ko na naman. Never akong nangaral na tinolerate ko ang paggawa mo ng mali. Wala akong pangangaral na ganoon. Ang sinasabi ko yung sinasabi ng Bible. Kasi dito sa ating pinag-uusapan, tinitingnan natin kung paanong umaatak si Satan sa buhay ng isang mananampalataya na nakaunawa sa katuwiran ng Panginoon. The first attack of Satan, there is no forgiveness. The second attack of Satan, partial forgiveness. At hindi na mamalaya ng marami na ito'y pinapaniwalaan nila. Ito yung tinatayuan nila. Sa 1 John chapter 2 verse 1, maliwanag yung sinasabi doon. Ipinapahayag nga namin dito sa inyo upang hindi kayo magkasala. Subalit kung kayo'y magkasala, meron tayong tagapamagitan sa Ama at yun ay walang iba kundi ang kanyang anak na si Jesucristo na siya'y walang sala. See? So makikita natin yung ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. We are totally secured. We are totally settled. We are settled. Lahat ng bagay na yan sinettled ng Panginoon. Ibig sabihin, pastor, hindi ako hihingi ng tawad. Sabi ko sa kanya, alam mo, kung uunawain mong maigi itong sinasabi ng banal na kasulatan, humingi ka man ng tawad sa kanya, wala namang sense yan Kasi bakit? Pinatawad ka naman niya. Settled sa harap ng Diyos yan. At kung ang isang tao'y lalapit sa Panginoon, akala mo ba ang amay nakatingin sa iyo?
Hindi nakatingin sa iyo ang Ama. Nakatingin ang Ama sa kanyang anak na si Jesus. Kasi bakit? Si Jesus yung namagitan para sa atin, sa Ama. Kaya kung ang Ama ay titingin sa iyo, automatically marami siyang makikitang mali. Pero ang tinitingnan ng Ama ay walang iba kundi si Jesus. At yung lahat ng mga kasalanan na pwede mong magawa, ipinataw na sa Panginoong Jesus. Kaya si Jesus ang namamagitan para sa atin. Pastor, saan ako pwedeng humingi? Alam ko, sabi ko, mas may sense, humingi ka doon sa taong involved. Kaysa naman ubusin mo nung ubusin yung panahon mo sa paghingi ng tawad sa Diyos. Hindi ko sinasabing masama. Wala akong nakikitang masama dyan sa bagay na yan. Pero mas may sense na kung sino yung taong involved doon sa sinasabi mo, doon ka humingi ng tawad. Ibig sabihin, pipilitin ko yung sarili ko, hintayin mo yung tamang panahon. Kasi ang pagpapatawad ay iniintay yung tamang panahon. Hindi ito totally ini-insist. Hindi ito driven only by your flesh, by your emotion. Kasi aminin mo yung katotohanan, hindi ganoon kadali yung bagay na yan. Pero pagka inintay mo yung tamang panahon ang magdadala sa iyo para magkaroon ka ng lakas ng loob para maihingi mo ng tawad yung lahat ng bagay na nagawa mo sa Kanya. Yun ang napakaganda. Now, second attack of Satan is partial forgiveness. Balikan natin tong bagay nito. Sabi doon, isang bagay na gusto ni Satanas, the devil convinced people that forgiveness is partial. Now, ito ay napakabigat na paniniwala. Bakit? Pastor, bakit ito mabigat? Tingnan nyo, no? It is a direct attack on the finished work of Jesus. Once you believe about the partial forgiveness, it is a direct attack on the finished work of Jesus. Parang sinasabi mo na hindi kumpleto yung ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi pa to sapat, Panginoon. Kinakailangan ko pang dagdagan. That is a direct attack on the finished work of Jesus. Kasi bakit? Pinapalabas mo na kulang? Parang pinapalabas mo na hindi pa sapat? Maliwanag yung sinasabi natin na pag-aralan natin pagkihaba-habang mga panahon. Ang ginawa ng Panginoong Hesus ay sapat sa buhay ng bawat isa sa atin. Now, tingnan natin to. Anong yung unang attack? There's no forgiveness. Second attack, partial forgiveness. Kung doon sa first attack, meron tayong counter attack. Dito sa second attack, na partial forgiveness, meron tayong counter attack. Yan ang napakaganda. Ano yung counter attack, Pastor? Hebrew chapter 9 verse 12. Anong sabi ng Hebrew chapter 9 verse 12? Sabi doon, securing an eternal redemption. Babasahin ko, no? Para mas maging maliwanag sa atin. Ang sabi dito sa aklat ng Hebreo, kabanatang Siyam, tingnan natin, talatang 12. Ang sabi dito, sa verse 12, at hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, ay pumasok na minsan, magpakailanman sa dakong banal, na kinamtan ang walang hanggang katubusan. O gaano kaganda, gaano kaklaro yung sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi doon, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered in once in the holy place, having obtained eternal redemption for us. Obtain eternal redemption. Kinamtan natin ang walang hanggang katubusan. Maliwanag yung sinasabi ng banal na kasulatan. And that's the counter-attack of Satan about partial forgiveness. And then next verse, sabi doon, Hebrew chapter 5 verse 8 up to 9, meron siyang tinutukoy dito, at ito yung isang bagay na napakaganda. Anong sabi doon? Sabi dito, and being a son, though he was a son, yet learned he obedience by the things which he suffered. Bagamat siya'y isang anak, gayon may natuto siya na magtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Verse 9, sabi doon, and being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all that obey him. At nang siya'y magpaging banal, sakdal, siya ay ginawa na walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga nagsisitalima sa kanya. See? So doon makikita natin in Hebrew chapter 5 verse 8 up to 9, meron tinatawag na eternal salvation. That's eternal. Eternal redemption, eternal salvation. So there's no partial forgiveness. Yan ang maliwanag. Alam nyo, tingnan nyo, no? Kapag binasa natin sa banal na kasulatan, pagka tinignan natin, ang totoo niyan,
nagkaroon ng malaking problema ang bagay na yan. Sa papaanong paraan, Pastor? Pagka inunawa natin, kung tayo'y magiging aware, makikita natin dito sa susunod na attack ni Satan. The first attack is there is no there's no forgiveness. The second attack is partial forgiveness. And then the third attack, sabi doon, salvation can be lost. Ang kaligtasan ay nawawala. Pwede daw mawala yung kaligtasan. Tandaan natin, this is the most widespread, sabi doon, and prevalent or laganap na teaching among believers na hanggang ngayon ay kanilang pinagtatalunan. Yan ang totoo. Aminin mo ang katotohanan kung ikaw ay isang mananampalataya. Ito yung malimit na pinagtatalunan ng halos lahat ng tao na kung saan ay sinasabing siya'y mananampalataya. Even sa seminary, even sa Bible school, ako'y nakatapos dyan sa bagay na yan, pero yan ang hindi natatapos na pagtatalo. Hindi yan natatapos. Yan ang totoo. Meron ditong nakakapakinig, maaring meron ditong nakakapakinig sa ating pangangaral, ang kanyang pananaw nawawala kaligtasan. Meron naman ditong nakakapakinig, sabi niya yung kaligtasan hindi nawawala. Hindi nawawala yan. Kaya nga sabi natin, this particular attack came from the doctrine of Arminius. Ito yung sinasabi ko kanina. Itong particular na attack na ito, tandaan natin, ito yung nanggaling doon sa doctrine of Arminius. Kasi kung titingnan natin, kung kayo'y pamilyar sa history, 1600, ang paniniwala, sina Martin Luther, sina Zwingli, sina Calvin, we are justified by faith. Totally, wala talaga. Hindi kailanman mawawala yung kaligtasan na binigay ng Diyos. But ang nakakalungkot, pagdating ng 1800, eto na, lumabas na yung sina Arminian, naglabas sila ng mga paniniwala na kung saan ang kaligtasan ay nawawala. Kaya hindi natatapos yan. Kita nyo, si Satanas hindi tumitigil sa pag-atake. Nagpapatuloy siya. Una, ang attack niya, there's no forgiveness. Pangalawa, partial forgiveness. And then pangatlo, salvation can be lost. Gano'ng kabigat ito? Now, linawin nating maigi. The devil wants you to believe that you can lose your salvation na para bagang kinikilala mo na sa pamamagitan ng iyong mabubuting gawa at hindi sa pamamagitan ng mga ginawa ni Kristo. Kasi kung sinasabi mo na ang kaligtasan ay nawawala, sino ba gumawa ng kaligtasan? Kung si Kristo yung gumawa ng kaligtasan, wala kang kakayanan para ito'y mawala. Ngunit kung ikaw ay sinasabi mo na ang kaligtasan ay nawawala, meaning to say, ikaw ang gumagawa. Hindi si Kristo ang gumawa nito para sa iyo. Sana nauunawaan natin ito. So lilinawin nating maigi. The moment you entertain that thought, you bring Jesus down. You put Him back to the cross, nailing Him again and again. Ganoon kabigat. Kung ikaw ay paniniwalaan mo to, i-entertain mo tong bagay na ito, tandaan natin, so meaning to say, parang nawawalang kabuluhan yung bagay na ginawa ng Panginoong Hesus sa buhay ng isang tao. Mabigat ito. Now, tingnan nyo. The idea that salvation can be lost is not only ludicrous, sabi doon, but unfounded and unbiblical as well. Kasi kapag tinignan natin, in Hebrews chapter 9 verse 12, Hebrews chapter 9 verse 28, itong dalawang verses na ito, these two verses proves that Jesus has complete His works. Kumpleto yung kanyang ginawa. Kapag sinabing kumpleto, meron ka pa bang idadagdag sa bagay na yan? Ang maliwanag, tandaan natin, kailanman ang kaligtasan na ginawa ng Diyos hindi pwedeng mawala sa buhay ng isang tao. Now, this is the most widespread issue today for every believers. If salvation can be lost or not. Yan ang malimit na pinag-aawayan, pinagdedebatihan. Alam ni Satanas na kung saan, kapag ito ay dumating sa point na pinagtalunan, nagkakaroon ng tinatawag na confusion. At maraming mananampalataya, sinasabi mo magkakaisa sila. Sinasabi mo lang yan. Pero deep inside, dito sa bagay na ito, hindi magkakaisa yan. Yan ang isang katotohanan. The devil is trying to destroy the foundation of every believers so that you cannot enjoy life. Tandaan natin. Now, balik tayo.
Kung merong attack si Satan, tiningnan natin na merong counter-attack ang buhay ng mananampalataya. At tinitingnan natin every time yung counter-attack na pwede nating gawin, tinitingnan natin lagi yung banal na kasulatan. Hindi naman tayo gumagawa dito ng kwento, hindi tayo gumagawa dito ng sarili nating opinion. Ang lagi nating tinitingnan dito ay walang iba, what the Bible says. Pastor, kung merong counter-attack doon sa there's no forgiveness, kung may counter-attack doon sa partial forgiveness, what is our counter-attack pagdating dito sa salvation can be lost? Our counter-attack, pagka tinignan natin, maliwanag yung sinabi ng Bible. In John chapter 10, verse 28 up to 21, napakagandang talata. Kung ikaw, nag-aalinlangan dyan sa mga bagay na sinasabi ng mga taong napapakinggan mo, may mga pagkakataon na para bagang dumadating doon sa punto na ang puso mo yung nag-aalinlangan sa sinasabi mong kaligtasan na baka mawala. Hindi kailanman mawawala yan. Kasi bakit? Ang Diyos ang gumawa niyan. Ang isa lang pwede kong sabihin sa iyo, pwede mong hindi ma-enjoy. Yan ang isang katotohanan. At nakakalungkot, napakadaming mananampalataya, hindi nila na-enjoy ang kaligtasan. Hindi ko alam kung aaminin mo yan o hindi. Pero maraming mananampalataya na alam tong sinasabi ko. There's a lot of Christians today, they cannot enjoy salvation. Why? Kasi hindi naman established. Sabi natin kanina, once you get established on Christ's righteousness, then you grow into your salvation. Paano ko may establish sa katwiran ng Panginoon? Hindi pa tayo tapos. Kasi itong ating pinag-uusapan, yung attack of Satan doon sa two sacrifices or assault on two sacrifices. So mamaya, titingnan natin yan. Now, ano yung counter-attack natin dito pagdating sa salvation can be lost, Pastor? Ang sabi doon sa John chapter 10 verse 28 up to 29, I give them eternal life, and they will never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father who was given to me is greater than all. Sabi doon, and no one is able to snatch them out of the Father's hand. Walang sino mang pwedeng umagaw sa kanila sa aking mga kamay. See? So we are secured. Kaya nga sinasabi natin, matutulog at magigising panatag ang iyong kalooban. Why? Because you are secured unto the mighty hands of God. Andoon yung kapanatagan natin. Bakit? Nandito tayo sa kamay ng Diyos. Walang sino mang pwedeng umagaw sa atin sa kanyang mga kamay. O paano mo sasabihing mawawala? Pwede hindi mo ma-enjoy. At bakit hindi na-enjoy, Pastor? Pasok tayo dito sa next assault of Satan. What is the next assault of Satan? Nakita natin kanina, assault on forgiveness of sin, and that is salvation. Ngayon, titingnan natin assault on the gift of righteousness. Aatakihin ni Satanas yan. Anong klaseng pag-atake, Pastor? Ito yung isang bagay na makikita natin. Malimit na binibigyan diin ng marami, there are two forms of righteousness. Or there are two kinds of righteousness. Anong sabi doon? Tingnan natin. Two forms of righteousness. God's gift of righteousness based on the forgiveness of sin, and then man's righteousness based on human self-effort. Pag sa biglang tingin, parang napakaganda. Pero pag hindi mo naunawaang maigi, hindi mo binusising maigi, aba, that's attack of Satan. Mabigat ito. And many people believe about righteousness. Yes, they believe that we are positionally righteous. Sinasabi nila, naniniwala sila na we are positionally righteous kasi ginawa ng Diyos yan, pinatawad tayo sa kasalanan. And then the next, ay kinakailangan dumating tayo doon sa point na tinatawag na practical righteousness. So magandang pakinggan, maganda sa pandinig, ang akala natin ay parang tama, pero tandaan natin, unbiblical. That's Satan's attack. Gaano kabigat yan? Paano natin nasabing Satan's attack, Pastor? Kasi there is only one righteousness. And that is the righteousness of God. Wala nang iba. Walang iba. Hindi ito yung pwede mong sabihin na dapat magkaroon ka ng tinatawag na practical righteousness. Mabigat yan. Kasi bakit? There is only one righteousness. Romans chapter 10 verse 2. Anong sabi doon? Tingnan nyo, no?
Basahin natin in Romans chapter 10. O tingnan natin yung verse 3. Anong sinasabi ng banal na kasulatan dito sa ating pinag-uusapan? Ang sabi dito sa verse 3, sapagkat hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sarili nilang katwiran, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. So mabigat. Ang sabi doon, for they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Kita mo, gaano kabigat yan. So one of Satan's attack about the gift of righteousness, yung two kinds of righteousness. Naniniwala, yes, we believe doon sa God's gift of righteousness, kasi may kapatawaran ng Diyos na ibinigay, tayo pinapaging matuwid ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kasalanan, and then yung man's righteousness based on the human or self-effort. That is self-righteousness. Tandaan natin, our counter-attack dito sa bagay nito, there is only one righteousness, and that is the righteousness of God. Ngayon, kung titingnan mo ang katwiran, sinasabi natin righteousness by the law, Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believe. Sabi ng Romans chapter 10 verse 4. Righteousness is a gift we cannot be achieved without the forgiveness of sin. Now, sa buhay natin, kung may mga pagkakataon pa, maaring may mga bagay na pwede pang i-atake si Satanas sa iyong buhay. Gusto kong sabihin sa iyo, lagi mo itong dadalhin. Kasi, si Satan, hindi naman sinabi ng Bible na walang weapong pwedeng gamitin sa iyo. Uulitin ko, hindi sinabi ng Bible na walang weapong pwedeng gamitin sa iyo. Ang sabi ng Bible, no weapon that is formed against you shall prosper. And every time na merong weapon si Satan na pwedeng gamitin sa iyo, anong dapat kong gawin, Pastor? Every time that Satan has an attack sa buhay natin, we always put in the obedience of Jesus that He did for us. Every time. Tingnan niyo yung sinasabi doon sa 2 Corinthians chapter 10, verse 5. Dito natin tatapusin yung ating tinatalakay ngayong gabi. Anong sabi doon sa verse 5? Ang sabi dito sa verse 5, casting down imaginations. Basahin ko yung verse 4. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God, to the pulling down of strongholds. Ang sandata na aming pakikipaglaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihan gumiba ng kuta. Verse 5, casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Jesus. Every time na merong attack si Satan sa buhay natin, wala tayong ibang bagay na gagawin. Bringing every thought to the obedience of Jesus. Only through the obedience of Jesus. That's our counter-attack sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa buhay ng bawat mananampalataya. Now, ngayong gabi, I hope na ang Diyos ay patuloy na nakapangusap sa bawat isa sa atin. Kung meron kayong mga bagay na gustong linawin, meron kayong mga bagay na gustong malaman, so, pwede niyo po ako na i-text or i-PM para mas maging maliwanag ito. Salamat sa Panginoon ngayong gabi sapagkat minsan pa tayo'y nakaunawa ng mga salita ng Diyos. Nakita natin, assault unto sacrifice. Kung meron mang bagay na gagawin si Satanas, walang iba kundi atakihin yung mga bagay na yan. Your love I receive, you will always be Hallelujah. my key. Praise God. Salamat sa Panginoon. You are my Lord, Salamat po sa ating lahat na kung saan ay nakasama natin ngayong gabi. my life, Salamat sa ating mga kapatid na nagtiyaga, my soul. patuloy na nag-tune in sa ating pangangaral, pag-aaral ng salita ng Diyos.
And I hope na nawa nga unawaan ng bawat isa sa atin ngayong gabi, itong ating pinag-usapan. Mighty hand is doing wonders Yes, Lord. for me. Binabati natin ang ating mga kapatid na nakasama natin ngayon. Salamat sa buhay ni na Pastora Marisa. Sabi niya, good evening Pastor, at ako'y nakahabol, katatapos lang ng aming midweek service. So good evening sa inyong lahat dyan, sa lugar ng Bicol. Good evening sa ating mga kapatid. Andiyan si Brother Oka sa lugar ng Canada, si Brother June, si Sister Lay. Good evening sa inyong lahat. Maging ang aking batchmate dyan na si Narciso, nasa Canada rin siya. So magandang gabi sa inyong lahat dyan. And then sa lugar ng California, si Sister Aida, si Nanay Penny, si Nanay Vicky. At binabati rin natin si Vice na kung saan ay regular na nakikinig sa ating FB Live broadcast. Magandang gabi sa iyo, kapatid. Dalangin ko sa Panginoon na patuloy na magpaunawa ang Diyos ng mga dakilang bagay sa iyong buhay. Binabati natin yung ating mga kapatid sa lugar ng Bacoor, si Nati Selly, si Brother Arthur, and then si Brother Dong dyan sa Malagasang, aking kumpare. Binabati rin natin si Brother Panting. Sabi niya, Pastor, i-review ko na lang bukas sapagkat sobrang hina ng data ko. Nasa Surigao siya. Good evening sa iyo. Binabati natin ang ating mga classmates, si Naomix, and then yung lahat ng mga batch 90. Good evening sa inyong lahat. Binabati rin natin si Sister Gina, si Sister Maria Dalisay, si Ate Ine, and then si Sister Cherry, yung aking classmate, Sister Tess, Sister Jo Ongkol, Sister Jo Ojamar. So sa inyong lahat na naandyan sa lugar ng Malagasang, binabati ko kayong lahat. At maging yung iba natin mga kapatid na kung saan ay nakasama natin ngayong gabi sa ating pag-aaral. Salamat sa Diyos sa pagkakataon na binigay niya sa atin. I hope na dito po sa ating natalakay ngayong gabi, naway meron po tayong naunawa. Tandaan natin, kung merong mga bagay na pwedeng gamitin si Satanas para atakihin ang mga bagay na ginawa ng Panginoon, ilagay natin sa ating isipan. Sabi ni Pablo, bringing every thought to the obedience of Jesus. Hallelujah. Sa mga sandaling ito, nais ko pong dumako sa isang maikling panalangin. Marami tayong mga kapatid na nagpapasama sa panalangin. Andyan yung ating mga kapatid na merong nararanasan na pisikal na nangihina. May mga pagkakataon na meron siyang sakit, may karamdaman. Ilagay natin sa kamay ng Diyos ngayong gabi. May mga pagkakataon na meron kang kinakaharap na problema. Maaring nahihirapan ka, hindi mo alam kung saan mo kukunin ang iyong pangangailangan. Ilagay natin sa kamay ng Diyos. Sapagkat naniniwala tayo that our God is able upang patuloy na umabot at gumawa ng mga dakilang bagay sa ating mga buhay. Hallelujah. Yes, Lord. Let us pray. Panginoon, salamat po sa mga oras na ito. Salamat sa pagkakataong binigay mo sa amin. Kagaya ng mensahe ng awit na aming narinig sa mga sandaling ito, ikaw ay patuloy na gumagawa sa buhay ng iyong mga anak. Itinataas ko sa iyo ang aking mga kapatid na kasama ko ngayong gabi, sila na kung saan kitang-kita ko na meron silang pagkauhaw at pagkagutom sa iyong mga salita. Hayaan mo, O Diyos, na ang kamay mo'y patuloy nilang madamat maranasan sa bawat sandali ng kanilang mga buhay. Tinataas ko sa iyo si Pastora Marisa ang kalakasan, patuloy mong ilagay sa kanya, si Sister Maricar. Naniniwala ako na ikaw ang patuloy na gumagawa ng dakilang bagay sa kanyang buhay. Si Kuya Eli, and then yung aming mga kapatid na kung saan merong dinaramdam na sakit, karamdaman. Kaya mo ang kamay mo ay patuloy na gumalaw. And we lift them up to you, Father God, sa pamilya ni Ate Josie, asawa ni Bishop Alex, dyan sa lugar ng Cavite City. Hayaan mo na ang kalapitan mo'y patuloy nilang madamat maranasan. Maraming salamat. At maging sa buhay ng aking mga kapatid na nakasama ko ngayon, kung sila'y merong mabibigat na pinagdadaanan,
dalin po ninyo sila to become established in your righteousness. Because we believe, O God, once you become established in your righteousness, we grow into our salvation. And once we grow into our salvation, we can enjoy life. May enjoy namin ang aming buhay, Panginoon, kahit gaano man kadami ang aming kaharapin, because we grow into our salvation. Salamat po ng marami sa oras na ito, at hayaan mo, O Diyos, na sa mga susunod pang mga oras at sandali, ay patuloy mong ihayag sa amin ang mga bagay na nais mong ituro sa aming puso't kalooban. Sa iyo namin maingat na binabalik lahat ng papuri, lahat ng parangal at pasasalamat sa tanging pangalan po lamang ng aming Kristo Jesus naming Panginoon. Amen and amen. In your hand is the breath of my... Praise God, praise God. This is our song, New Creation Church. Praise God. Salamat sa Panginoon. So, kung meron tayo mga kapatid na, kasi marami na tayo mga kapatid na nag-aalinlangan sila kung sila'y magpapabaksin o hindi. Gusto kong sabihin sa inyo na anuman yung vaccine na ilagay sa iyo, una tigit sa lahat, ang pinangahawakan natin, ang kamay ng Diyos. So, yung vaccine, maaring yan ay dumating sa point o dumaan sa pag-aaral, yan ay malaking tulong sa bawat isa. So, anuman takot, huwag mong hayaan na makapenetrate sa iyong puso. Ni-encourage kita na kung may pagkakataon, alam naman natin na ang Diyos ang patuloy na nag-iingat sa bawat isa sa atin. Isasama natin sa ating mga deklarasyon, sa ating panalangin, yung mga tao na kung saan humingi ng panalangin, na kung saan, Pastor, magkaroon kami ng tamang desisyon sa bagay na ito. So, ang Diyos ang gagawa. Ang Diyos ang magpoproteksyon, ang Diyos ang mag-iingat. Ilagay ng Diyos ang kapayapaan sa ating mga puso't isipan. I-enjoy natin ang bawat sandali sa ating mga buhay. Salamat po sa inyong lahat sa oras na ito. Praise God. Hanggang sa susunod pong muli, tayo'y magkasama-sama. Ang ating pong FB Live broadcast every Monday, Wednesday, and Friday. At abangan po natin yung mga susunod pa nating mga pagkakataon na kung saan i-announce natin yung ating Sunday service to social media. Salamat po sa ating lahat. I-enjoy po natin ang gabing ito, ang pamamahinga na ilalaan ng Diyos. Makatulog tayo ng mahimbing at magising sa araw ng bukas na may panibagong kalakasan. At dyan naman sa ating mga kapatid sa lugar ng Canada, ng US, ang kalakasan ng Diyos ay sumainyo sa ating pag-araw-araw na pamumuhay o paggawa, pagkilos. At binabati ko nga pala ang aking mahal na kumpare, si Parin Dennis, na andyan din sa Victoria, Canada. So, very active siya, nakakapagsubaybay siya. So, magandang gabi sa inyong lahat dyan, magandang umaga. At sa bawat isa na kung saan ay nagla-like, nagko-comment sa atin na FB Live broadcast, ang Diyos ang patuloy na maglagay ng kagalakan sa ating mga puso. Salamat po sa ating lahat. Hanggang sa susunod. God bless us all. Hagias mo sa ating lahat. Praise God, praise